Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Sa totoo lang, hindi ba nakikita ni Gibo Teodoro ang kabataan ay tumutungo sa revolusyon? Ilan ang namatay na kabataan doon sa Negros? Estudyante ng UP, 2. May estudyante ng Western Visaya sa Bacolod. May PhilAms pa. So bakit sila pumupunta sa countrysides? Bakit sila nagiging receptive? Mas bakit tinatanggap nila yung mga ideya ng mga revolusyon ng NPA? Ibig sabihin, ang kabataan, nakikita nila yung kawalang pag-asa sa bansa. Parang ang mas nangyayari sa kabataan, mas gusto nila revolusyon. Kasi mas nakikita yata ng mga kabataan, dito may pag-asa. Wala nang pag-asa ang bansa natin. Di ba? Sa totoo lang, ito, ipakita ko sa inyo tingnan nyo ang aking mga page. Yung Insurrecto Facebook page ko, alam nyo ba, tiningnan ko yung analytics ng YouTube. Ito yun by age. Alam nyo ba yung mga nanonood sa aking mga talakayan? Sa Insurrecto YouTube channel ko ang 65 years old and above, 38.6%. 65 years old and above ng mga subscribers ko at viewers ko, 38%. Pero alam nyo ba na yung 18 years old to 24 years old, alam nyo kung ilang percent lang? 3%. 3%. Yung 18 years old to 24 years old, 3%. Pero yung 65 years old and above, 38%. Anong ibig sabihin yan? Itong mga talakayan kong ito, mas tinatanggapan ng mga matatanda. Sa kabataan, mas hindi receptive sa aking talakayan. Parang mas receptive pa doon sa panawagan ng CPP NPA. Di ba? Mas marami pa yung mga aktivistang kabataan. Tingnan nyo yung mga kabataan. Kasi ang bunyog, ang tinuturo ng bunyog sa pag-aaral namin, lumahok tayo sa eleksyon, suportahan nyo yung bunyog, suportahan nyo si Atty. Enzo Recto, iluklok natin ang mga makabayang leader. Eleksyon. Ang pinopromote ng bunyog, ang pagbabago sa lipunan, magagawa natin sa mapayapang paraan, sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng pag-o-organize, pagmumulat. Ang kabataan parang hindi. Nung nakita ko, sabi ko, dito sa Negros may namatay na kabataan galing ng UP. Ibig sabihin, mas tinatanggap pa nila yung pagpunta sa kanayunan kaysa dito sa paliwanag ko. Kasi yung paliwanag ko, ang nanonood lang na 18 years old to 24 years old, 3%. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi sila receptive sa idea ko. Parang yung eleksyon sa kanila, wala nang pag-asa yung eleksyon na yan. Di ba? Hindi. Sa totoo lang. Kaya yung sinasabi na yan ni Gibo Teodoro, wag niyang mamaliitin ang CPP and PNDF. Grabe pa rin ang nakukuhang supporters, lalo na galing sa kabataan. Tapos sasabihin niya krimen. Kaya sasabihin niya, wala yan, walang persa yung CPP and PNDF, mga kriminal yan. Wag na nating pagkaabalaan yan. Doon pa lang sa nakita mo na yung mga kabataan ay sumusuporta, pumupunta doon. Ibig sabihin, mas nakukuha nila, mas nakakapture nila itong mga grupong ito, mas nakukuha nila yung idealism ng youth. Ako hindi ko nakukuha yung idealism ng youth Totoo lang. Kailan ko kaya makukuha yung idealism ng youth? Dito na nga analytics na ito ng YouTube sabi dito ng YouTube, ang 13 years old to 17 years old, 0.8%. Ang 18 years old to 24 years old, 3%. Ang 25 years old to 34 years old, 8.9%. So ganun kaliit ang nanonood sa akin ng mga youth. Kaya siguro hindi rin nanalo ang bunyog sa eleksyon, Ibig sabihin, hindi ko nakakapture yung idealism ng youth. Pero pagdating sa
sa senior citizens. Ang 45 to 54 years old ko na subscribers, 13.3%. Ang 55 to 64 years old ko, 27.3%. Ang 65 years old pataas, 38.6%. So, yung mula sa 45 years old to 65 years old pataas, 79.2%. Ganun, 80%. Hindi, sa totoo lang, ako natutuwa ako na marami akong viewers. Pero pag tiningnan mo sa age bracket, grabe ang sa youth sa akin, lalo na yung 18 to 24 years old, 3% lang. Samantalang yung nakikita kong mga youth na nagmamarcha sa kalye, yung nakikita kong nagrarally ng mga kabataan, at yung nakita ko na namatay doon sa encounter daw sa Negros, kabataan. So ibig sabihin, mas receptive sila sa ganung mga ideas kaysa sa idea na pinopromote ko. Kasi ang pinopromote ko, eleksyon. Sumali tayo sa eleksyon, magpakandidato tayo, suportahan nyo ang Bunyog Party, suportahan nyo si Atty. Enzo Recto, baguhin natin ang politika. Di ba? Pero parang hindi receptive ang kabataan sa akin. Mas receptive pa doon sa militanting mga paglaban. Palaban ang kabataan, ibig sabihin. Tapos ngayon, sasabihin ni Gibo Teodoro, wag na nating pagkaabalahan yung mga rebuilding grupo na yan. Wala yan, mga kriminal yan. Ganon. Parang, mga kabunyog. Medyo misguided yung ganyang pagtingin. Ako, nakikita nyo naman ako. Ang pinopromote ko, sabi ko, butuhan nyo ang Bunyog Party. May mga kandidato kaming senador, party list, o butuhan nyo si Atty. Enzo. So eleksyon ang pinopromote ko. Kaya lang, yung mga idea ko pala, mukhang hindi receptive sa kabataan. Hindi receptive ang kabataan. Kukunti ang viewers kong kabataan. Pero nakikita ko, nagmamarcha sa kalye, mga kabataan. Yung lumalaban sa korupsyon, mga galing UP, galing PUP, galing yung mga university sa Taft, yung mga university sa UBEL, mga kabataan. Pero pagdating sa akin, kukunti ang kabataan ng Bunyog. Wala nga kaming mga kabataan na member sa ALOS eh. Kaya anyway, Tapos ngayon sasabihin ni Gibo Teodoro, baliwalain daw yung mga rebuilding grupo na yan, wag na daw makipagpistoks dyan. Hindi ka makikipagpistok sa ganyang grupo samantalang ang dami ring sumusuporta. Hindi naman yan simpleng kriminal na grupo eh. Mayroon yang cause, mayroon yang advocacy na pinaglalaban. Paano natapos ang mga hook? Pistoks yan. Paano natapos yung MNLF ni Miswari? Pistoks yan sa panahon ni Ramos. Paano natapos yung MILF sa panahon ni Pinoy at ni Duterte? Pistoks yan. Tapos ngayon sasabihin ni Gibo Teodoro, wag na daw makipagpistoks. Bakit? Kaya niya bang tapusin ang CPP and PNDF? Hindi sa pamamaraan ng pistoks? Kaya niya bang ubusin yan? Nakakalungkot na ito? Na Defense Secretary. Akala ko pa naman matalino si Gibo Teodoro. Akala ko pa naman matalino, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? It is better for people to understand the war in order to see peace. Di ba? Dapat maunamaan natin bakit may gera sa bansa natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Mukhang itong DND Secretary, wala. Hindi niya naunawaan. Akala niya kaya niyang pulbusin ang CPP and PNDF sa ganyan. Tingnan niyo yung mga kabataang sumusuporta. Tingnan niyo yung kahit mga PhilAms, Filipino-Americans, pumupunta dito. Tapos sasabihin mo, baliwala yan. Ordinaryong krimen lang ang ginagawa niyan. Hindi. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ako lang, sineshare ko lang yung thoughts ko. Kung ako nga nahihirapang kumbinsihin ang kabataan, mas nakukumbinsi pa dun sa landas na yan na pinupuntahan nila. Tapos babaliwalain lang. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.